Alright, again, welcome again to my channel, Share Your Story, Ronnie Harbel. Well, it's good to see you right now again to another upload that we gotta talk about. The bride. What happened to the bride? Hmm, this is a very interesting story that we gotta talk today. Because you know why? The bride, where you go? And what happened to her? And that's why we are talking about this bride, and I hope it would be um, according to the police, woman from Quezon City are now na pinuntahan na doon nila sa Pangasinan at kinuha nila po yung ikakasal na babae. Alright, isang napaka-interesadong kwento ito sa buhay po. Ni sino bang pangalan na ito? Ay si Sierra Di Juan. Alright. Si Sierra Di Juan ay biglang nawala po dahil po ay siya po'y sumakay doon sa saan ba naman nun? Ay sa Quezon City na may kasama daw ang dalawang lalaki at isang driver at nakatulog daw at doon na siya po sa Pangasinan. Well, paano siya nakapunta doon sa Pangasinan? Ito po yung malaking katanungan ngayon ng netizen kung ano pong nangyari sa kanya. Talagang napakahirap po talaga ipaliwanag itong sitwasyon ngayon. No, na siya po ang balak lang naman po talaga ni Saraya. Ano bang pangalan? Shaira? Well, bibili lang po ng kanyang pang sapatos pangkasal. No? At anong nangyari dito? Sapatos na pangkasal. Well, at hindi po talaga lubos malaman kung talagang sitwasyon ang nangyari dahil bibili lang pala ng sapatos na pangkasal kasi kasal siya eh. At almost nga sabi ay almost 3 linggo ang nawala po si Saira. At alam nyo, buti na lang ay may nakakilala sa kanya doon sa Pangasinan, isa pong rider. At siyempre, almost 3 weeks na po. At buti naman driver I mean, ang rider na ito ay nakilala niya agad. No, ang isang ikakasal na babae. At siyempre, talagang balitang-balita na. Talagang marami ng issue nangyari dito. Kaya po ingat-ingat po tayo sa pag-post-post niyan kasi baka dagdag problema yan. Sakit sa ulo. So, ito po yung isang rider na nakita sa kanya at nakakilala talaga. At maraming salamat po sa rider na nakita noon at talagang tinulungan niya at inatid niya agad doon sa police station doon sa Pangasinan. At kaya po tuwang-tuwa ang kanyang ama at ang kanyang ina po, no, sa nung kanilang po nalaman na nandoon na po sa Quezon City. At talagang ngiyak-ngiyak po ang mag-asawang ito. So, isa pong bagay talaga at talaga pati pong kanyang pampapangasawa ay talagang andun po at natutuwa at talagang hindi niya po sinumbatan kundi pinakinggan niya po ng maayos ang kanyang nobya. Kung anong nangyari at ang nobya niya rin po ang nagkwento sa kanya. Well, nakakalungkot naman nga. Siyempre bilang nobyo ay kailangan mo pong mitindi at doon po na talagang doon po talagang sinusukat ang iyong pagmamahal po sa iyong nobya. Sabi nga nila ay si Saira ay Saira, ba tama bang Saira? I-comment nyo lang tama aking pagsambit ng kanyang pangalan. Ay medyo mayroong palang hindi lang pala isang beses na nangyari sa kanya. Well, kailangan siguro ng psychiatric at hindi ko po alam ang talagang bubuong katotohanan, okay? I clear this.
So, pero sa panahong ito, kailangan po talaga tulungan po si Zaira sa kanyang sitwasyon. Pagkawala sa 3 linggong, almost 3 weeks siyang nawala. At yan po, at ibiruin nyo from Quezon City ay napadpad po doon sa Pangasinan. Ang layo noon. Saka naglakad, naglakad na lamang po siya. Oh. Well, yun po at kaya po yan sabi, that's a missing bride ay talagang hinanap siya po almost 3 weeks. Siyempre, ang kanyang mamagulang, pamilya niya, at the same time, lalo na po din po, at the same time din po, ang kanyang nobyo ay talagang na pinasocial media na po. Talagang pinaghanap po nila. Nakakalungkot, pero in return, hindi po natapos itong year ng 2025 ay nakauwi po si Zaira. Wow! Maraming salamat talaga sa rider na nakakita doon kay Zaira. Pagpalain po kayo, sir. At ito pa kasi ang mga comments na nakikita natin. Iba't ibang comments po ito. At nakakalungkot lang kasi may mga comments na sana wag pong masyado. Okay? Tulad po kay Edgar Caleva. Kasi, yes, ito pong nakakalungkot sa mga comments na sana po mag-ingat-ingat po tayo kasi baka mabasa na naman niya ito at maka-apekto din po sa kanyang kaisipan. Hindi po natin alam eh. So sabi nga ni Edgar dito Caleva, I think bro needs to realize that he need to exit the scene. The runaway bride theory is clear. Love yourself, brother. Well, kanyang comment yan. Sabi naman po ni AG Siscon, Edgar Caleva, it seems that his fiancé may be going through mental health struggles and this isn't the first time she has run away. Hindi lang pala isang beses. Alam nila, despite these challenges, his fiancé has remained supportive and has never left her side. Oh, wow. Wow. Grabe. Nandyan po nakikita mo paano talaga kamahal ng kanyang nobyo ang kanyang nobya, no? At alam niya na pa para hindi la pala isang business ito. So, salamat AG. And sabi naman ni Chief Abbas, ito, puro kayong mental health, paano naman yung lalaki sa tingin mo di rin napektuhan ang mental health niya sa ginagawang sorry that's comment yan ni Jeep. Okay, hindi ko nababasahin. I don't like it. Well, that's another sabi naman po ni Tito Mandinuela Edgar Caleva, through isang reason kaya umalis, ayaw mapakasal sa kanya. Big true. Well, sa kanya baka daw hindi ayaw mapakasal. So, hindi naman po natin kasi alam yan eh. Okay, sabi naman po ni Neves Lawson, Edgar Caleva, true dapat isauli sa magulang. Kawawa si Grom. Nawa din po siya sa Grom, sa nobyo. Well, nakarinig naman po natin na talagang very supportive, mahal po ng lalaki, ang babae. Mahal niya yan eh. So, alam nyo kasi, many water cannot quench love according to the Bible. Kahit ano po mangyari, pag mahal ang tao isang tao, ay talagang kahit ano pa yung tigil mo, hindi po yan papipigil. Pagmamahal na yan eh. Kung sa ilong ko pa, gugma. Sa English pa, that is love. We call love. Sabi pa ni Gilroy Biliones, Edgar Caleva, very sound advice, exit mo na siya. Baka need more space pa ang girl kung sila talaga time will tell. Okay, it's good naman. Pero I think this is very important. Kung hindi naman po ganyang problema, kailangan po talaga yung, ang support talaga ng nobyo, no? Kasi mahal na naman eh, kaya kailangan po talaga niyang supportaran. So Shirley Telly, Edgar Caleva, parang ayaw ng family din na siya mag-assist, guarded ng kuya at tatay. Guarded. Hindi natin alam yan. Well, Karen Acosta can tell you Mendoza, sabi niya, Edgar Caleva, holding hands pa sila. At yung boyfriend nga, ang kasama sa police station, o kita nyo.
At talagang hindi kasi alam niyo minsan kasi ang tao kasi will always speak, no, judgmental. That's why don't judge, no, the cover by its book. Yan po ang lagi tandaan po natin. Okay? So ngayon actually si Zaira ay yung kanyang nobya ay si Zaira na I mean sa panahon ito kailangan po ng space of time talaga, but she need of supports at the same time for his family and at the same time kung talagang talagang kalalaman ito ay I think his boyfriend still support here talagang kasi mahal niya eh. So maraming salamat po talaga sa mga ganitong tao talagang hindi iniiwanan kanyang nobya sa kabila po ng ganyang sitwasyon kasi hindi lang po first time na nangyari ito, but it is really happened for her life, and that's why she really needs supports. And I do believe in myself. I do believe also in this story that she really needs of um, psychiatric, or she need, for me it is she need very spiritual advice, spiritual connecting with Jesus. So that's very important because all things can be released. All worries, all stress of life will release if we have Jesus in our life. That's why we need Jesus Christ. So this is all my recommended as a pastor. Syra need Jesus Christ for her life, and also will support in his family, in her family, and there's also will becoming her husband. So yeah, so that's why at least no, at least Syra is now nakabalik na po siya. He is now home sweet home. Well, thank you for listening. This is your story for a woman. Okay, we're going to ikakasal na po. So, sad to say, biglang nawala, biglang naglaho. Hindi natin alam anong katotohanan, ano talagang istorya nitong buhay. But at least, Syra is now home sweet home. So, okay, so thank you for listening. For this is your story, Ronnie Harbel. And keep it on always so the notification bell that always yeah matunugan kayo ng bell o notification bagong upload sa aking channel. Maraming salamat for this share story, Ronnie Harbel. At sana pagpalain po tayo and happy holidays everyone. Okay, next tomorrow I think that is New Year. All right. So God bless you all and happy New Year everyone.